Hatid ng FEBC, Paaralang Bayan sa Himpapawid ang Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya. Halina, halina, matuto sa eskwela, sining at matematika. Tuklasin ang mga hiwaga ng mundong kinahaharapan. Makulay na kinabukasan, ito'y iyong makakamtan. Kakayanin natin ito, may saysay ang buhay mo. Magsikap at matuto, gamitin ang iyong talino. Halina, halina, matuto sa eskwela, wika at siyensya. Halina, halina, matuto sa eskwela, sining at matematika. Hello kids! Magandang araw sa inyo! Welcome sa Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Ako si Teacher Jo Cabrera Alabastro, makakasama nyo ngayong araw na ito para sa panibagong lesson. Kaya kahit saan man kayo makakapakinig o makakapanood, ay marami kayong matututunan. Kamusta ba kayo? Na-enjoy nyo ba ang inyong online learning o ang blended learning? Kami rito sa Exemplars Academy ay natutuwa kasi lagi namin kayong nakakasama sa ating paaralan. Kita nyo naman, di ba? Kahit kayo ay nasa loob ng inyong mga tahanan, ay marami kayong natututunan kahit wala pang face-to-face classes. Ganyan nga, kids. Disiplina, tiyaga, at syempre pasensya para makayanan ninyong lahat ang inyong pag-aaral. At sa tulong ng mga guro, sa tulong din ng inyong mga magulang at ng mga nakatatanda na nasa inyong tahanan na gumagabay sa inyo sa paggawa ng lesson, nakakaya ninyo ang aralin, di ba? Kami dito sa Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan, ay handa rin naman kayong turuan. At kami ay masayang masaya, lalo na ako, Teacher Jo. Masayang masaya na nakikita ko kayo sa loob ng isang linggo para sa reinforcement ng inyong aralin. Dito sa ating Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan, mayroong kantahan, may kwentuhan, mga aralin, kagaya lamang ng normal na paaralan. Siyempre, hindi rin natin makakalimutan ang mga hakbangin para sa gawain sa pagkatuto. Kaya, kahit nasaan man kayo sa Pilipinas o nasa ibang bansa, nakikinig ng programang ito, para sa inyo, mga bulilit ng tahanan, lagi niyong tandaan ang paalaala din namin sa inyo, panatilihing ligtas ang mga sarili sa pamamagitan ng pagsuot ng face mask, paghugas ng mga kamay at umiwas sa maraming tao o mag-physical distancing. Ibig sabihin, laging nakasuot ng face mask or face shield habang kung kayo ay kinakailangang lumabas at laging maghuhugas ng kamay, lagi At syempre iiwas nga sa maraming tao o mag-physical distancing. Yan ang pinakadahilan kung bakit hindi pa kayo pinapayagan na pumasok sa loob ng mga paaralan.
At habang kayo ay nag-aaral sa loob ng inyong tahanan, nagpapatuloy ang pag-aaral. Yun naman ang mahalaga. At kami naman, dito sa Exemplars Academy at syempre sa e-eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan, gusto namin kayong kumustahin. Gusto naming makarinig mula sa inyo, kids. At syempre, sa tulong din ng inyong mga magulang o mga kasama sa bahay, meron kaming konting pag-game. At ang game na ito ay kinakailangan po ng tulong ninyo, mga magulang, mga kapatid, lolo, lola at mga pinsan na nakatatanda. Kasi ang mga bata ay i-request namin na magpadala ng picture or video at ikwento nyo sa amin kung ano ang inyong natutunan dito sa ating programa e-eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Ano ang inyong mga natutunan at bakit kayo nakikinig? Ibahagi ninyo sa amin. Kasi ang mapipiling bata ay tatanggap ng napakagandang t-shirt na regalo sa atin. Mula yan sa inyong mga kasama dito sa e-eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan, syempre sa pakikipagtulungan ng Exemplars Academy. Kaya huwag niyong kakalimutan ha, magpadala na kayo ng picture o ng video ninyo at ikwento niyo sa amin ano ang inyong mga natutunan. Saan ba yan isasend? Pakisend naman sa amin sa Facebook page ng Exemplars Academy. Again, Exemplars Academy. Pag-send ninyo ng inyong video o ng picture, i-like nyo na rin ang Facebook page ha. At kung ready na kayong makinig sa ating klase ngayon, alam niyo naman na mayroong 3 requirements si Teacher Jo, di ba? Ano-ano ang requirement na ito? Una, nakaupo ng maayos sa inyong pakikinig. Nakaupo ng maayos sa inyong pakikinig o panonood. Pangalawa, dapat nakaredy na ang lapis at papel. Ready na ba ang lapis at papel? At pangatlo, huwag mag-skip ng online sessions dahil ang bawat aralin ay mahalaga. Again, ilan ang requirement? Tama, 3 ang requirement. Okay? So, halina, mag-aral na tayo. Dito sa e-eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Hi kids! Our lesson for today is all about sentences and non-sentences. When words are combined, you will be able to form a phrase or a sentence. First, we will be tackling about the phrases. A phrase is a group of words. It is a non-sentence. It does not have a complete thought. A sentence, on the other hand, is also a group of words that gives a complete thought or idea. So, at the end of our lesson, you are expected to recognize sentences and non-sentences. An example of a sentence is this: the family prays together. The family prays together. The family prays together is a sentence because it has a complete idea. It has a subject and predicate. The subject here is the family, and the predicate is prays together. An example of phrase is this: Ethan and Joy. Ethan and Joy. The words or phrase Ethan and Joy does not have a complete thought or idea. Therefore, it is a phrase. Another example of a phrase is this: a talented girl. A talented girl.
Another example of a sentence is this. They study their lessons. They study their lessons. This is a sentence because it has a complete thought or idea. The subject in the sentence is they study. They is the subject. Study their lessons is the predicate. Okay, kids, I'll give you more examples of phrases. A pretty dress. A beautiful rose. The two eyes. A big vase. The last leaf. Here are the examples of sentences. Aura sleeps well. Aura sleeps well. They are nice parents. They are nice parents. Linda fixes her bed. Linda fixes her bed. Anthony takes a bath. Anthony takes a bath. My mother washes our clothes. My mother washes our clothes. What I've read, kids, are all sentences because they have all subject and predicates. When words are combined, you will form a group of words which may either be a sentence or a non-sentence. Remember, kids, a sentence is a group of words. It's a group of words that tells us a complete thought or idea. It is composed of a subject and a predicate. Also, a sentence begins with a capital letter and ends with either a period, a question mark, or an exclamation point. You will know that a group of words is a sentence if it has a subject and a predicate. It begins with a capital letter and ends with a period, a question mark, or an exclamation point. It begins with what? Very good. It begins with a capital letter and ends with either a period, a question mark, or an exclamation point. I'll give you another examples of sentences. Ella plays the piano. Who plays the piano? Very good, Ella. What does Ella do? Very good. She plays the piano. Therefore, this group of words is a sentence because it has a subject and a predicate. The subject is Ella and the predicate plays the piano. Another, the sun rises in the east. The sun rises in the east. Where does the sun rise? In the east. Very good. So the sun rises in the east is also a sentence because it has a subject and a predicate. The subject here is the sun and the predicate is rises in the east. Kids, always remember, a predicate is a part of sentence or clause that contains a verb and states something about the subject.
It describes something about the subject and it has an action word. That is what we call a predicate. It's either it states or describes something about the subject or it has a verb. A non-sentence is the opposite of a sentence. A non-sentence is like a phrase. It is a group of words. Since it is the opposite of a sentence, it does not tell a complete thought or idea. It may just be the subject or the predicate. It does not describe something. It is not complete. It may just be the subject or the predicate. The non-sentence is not complete. I'll give you another set of examples of the non-sentences, or we call the phrases. Playing the piano. Playing the piano. It is a non-sentence because we do not know who plays the piano, right? So playing the piano is a non-sentence. It's a phrase. Also, playing the piano begins with a small letter. While in sentences, it begins with capital letter. Very good. Another, wide garden. Wide garden. It is a phrase. Very good, because it does not have a subject. Only the predicate, which is the wide garden. Another is Jason's dogs. Jason's dogs. Although this phrase begins with a capital letter because of Jason is a name of a person, it should be in capital letter. However, there is no predicate. So it remains to be a non-sentence because it is incomplete. Another is Ray and May. Ray and May. These are both subjects and does not have a predicate, so it is a phrase. Sets in the West. Sets in the West is also a phrase because it does not have a subject. And lastly, flying a kite. Flying a kite is a non-sentence. Very good, kids. Now we have our learning task. I need you to get your pencils and your notebooks. Here is what you're going to do. Write S if the given item is a sentence and NS if it is a non-sentence. Okay? So the instruction is write S if the given item is a sentence and NS if it is a non-sentence or a phrase. Are you ready, kids? First, my name is Paula Marie. My name is Paula Marie. Is it an S or an NS? What did you write? If you wrote an S, you are correct. Because my name is Paula Marie is a sentence. It has a subject and it has a predicate. Number 2. My wonderful pet. My wonderful pet. Is it an S or an S? If your answer is NS,
then you are correct. It is a non-sentence because my wonderful pet is not a complete sentence. It does not have a subject. It does not answer the question, who is the wonderful pet? It is an incomplete sentence. Number 3. Anna has a new phone. Anna has a new phone. Is it a sentence or a non-sentence? If your answer is an S or it is a sentence, yes. Anna has a new phone is a sentence because it has a subject and a predicate. Number 4. What is your name? What is your name? Is it an S or an NS? Is it a sentence for S or an NS if it is a non-sentence? What is your answer? If your answer is S or a sentence, you are correct. What is your name is a sentence because it has a complete thought. Next, her father's house. Her father's house. Is it an S or an NS? Is it an S for sentence or NS for non-sentence? What is your answer? If your answer is NS, you are correct. Her father's house is a phrase. Very good. The children are playing. The children are playing. Is it an S or NS? S or NS? If your answer is S, you are correct. The children are playing has a complete thought. Number 7. Ramon sings a song. Ramon sings a song. S or NS? If your answer is S, if your answer is an S, you are correct. Number 8. I am sorry. I am sorry. Is it an S or NS? If your answer is S, you are correct. Number 9. Playing the piano. Playing the piano. S or NS? If your answer is NS, you are correct. Playing the piano is a non-sentence because it has an incomplete thought. Number 10. Selling some apples. Selling some apples. Is it an S or NS? If your answer is NS, you are correct. Hi kids! Are you familiar with short stories and poems?
you have possibly read and listened to different stories and poems, such as fairy tales and other bedtime stories. These stories and poems tell us what the characters feel and do. They may also teach us important lessons in life. Did you know that by reading or listening carefully to stories and poems, you are able to determine the important details pertaining to the given topic, characters, settings, and other events? By knowing these details, you are able to answer questions asked related to the given stories or poems. What do you need to take note of? After listening to short stories and poems, you are able to determine the important details about the given topic, the characters, the settings, and other events. By knowing these details, you are able to answer questions asked related to the given stories or poems. Today, I'll be reading you a story. The New Toys. Jay and Joy have new toys. Jay has a new toy car. It is small but shiny. Meanwhile, Joy has a new doll. It is big and beautiful. Their Tita May gave these gifts to them during their birthday. She hid them behind the table to surprise them. They hurriedly looked for the hidden gifts. When they saw them, they immediately opened them. They jumped for joy when they saw their new toys. They were just what they wished for. They thanked and kissed their tita. They loved their new toys. Answer the following questions. Who received the gifts during their birthday? Can you answer the question? According to the story, who received gifts during their birthday? If your answer is Jay and Joy, you are correct. Who gave them the gifts? Who gave them the gifts? If your answer is Tita May, you are very good. Where did she hide the gifts? Where did she hide the gifts? Was it under the table? Or behind the table? If your answer is behind the table, you are correct. What gifts did they receive? What gifts did they receive? Jay got a new toy car, while Joy got a new doll. Very good. What did they do when they found the gifts? They thanked and kissed their tita. That is what you should do when you receive gifts, right? Very good.
I'll be reading you another poem. And then you will be tasked to arrange the given events in order or in sequence. I went to the zoo with my cousins and friends. First, we saw a deer with its long antlers. Then, we saw a giraffe. With towering neck and long legs. Then, we saw a monkey jumping from tree to tree. And then, an elephant with ears waving at me. Then, a crocodile with long tail and sharp teeth. Then, a bear as white as milk. Then, a zebra with stripes from head to feet. And then, a big lion sleeping in its den. It was a wonderful and amazing day at the zoo. What was the first animal that the kids saw at the zoo? Is it a deer or a giraffe? If your answer is a deer, you are very good. What was the last animal that the children saw at the zoo? Is it a zebra or a big lion? A zebra or a big lion? If your answer is a big lion, you are correct. Sequencing events is also a good way to show that you have understood the story or the poem. You may rearrange the events by identifying which one occurs first or which one is the second, and so on. Inferring the feelings and characteristics of the characters is also an example of showing understanding of the poem or story. Through this, you are able to determine the feelings of the characters in a story or poem. You will know if the characters are happy, afraid, or sad. Other ways of showing understanding of what we have heard, read, or listened to are by identifying the cause and effect and determining the problem and the solution. Also, dramatizing and predicting the possible ending are some of the best ways to show how well one understands a poem or a story. Eskwela
Yasi! Yasi! Uy! Ano ginagawa mo dyan? Ano ginagawa mo dyan? Ano pa nga ba? Eh di nagbabasa na ng mga lesson. Hala! Bakit nagbabasa ka na agad? Siyempre naman, malapit nang mag-start ang classes eh. Kaya dapat may stock knowledge na ako. Stock knowledge pala ha? Itas nga natin yung stock knowledge mo na yan. Okay. Ano ang pambansang dahon? Makahiya? Nagsisimula sa letter A. Ang makahiya? Nagtatapos sa W. Ang makahiyang? Ay, palagay ko dapat marami ka pang time para sa pagbabasa. Nag-joke lang naman ako. Siyempre alam ko yan. Ano nga? Anahaw. Very good. Joke pala ha. Sige nga. Anong fruit ang laging nauubos? Sirit. Di, banana. Alright. Ano ang berry na laging sad? Parang alam ko. Blueberry. Yung fruit na totoo. Ano? Di, strawberry. Ano ang prutas ng mga sister? Madali lang yan di, artist. Madali pala ha. Fruit na lonely. Di, langka. Langka? Kasi, lang kasama, lang kausap. Okay. Anong fruit ang favorite ng twins? Ano? Di, pears. Okay, ako naman. Anong sabi ng Daddy Tomato sa kanyang anak habang sila ay tumatakbo? Ang haba naman. Ano? Di, san? Ketchup! Bakit nagpunta sa doktor ang banana? May sakit? Pwede, pero hindi yan ang gusto kong sagot. Ano? Because he is not feeling well. Anong favorite na bati ng ubas? Ano? Di, have a great day! Yan din ang bati natin sa ating kiddos. Have a great day, kiddos! Ako si Meg. Ako si Yasi. Stay safe palagi and enjoy your stay-at-home activities. Sige, kiddos. Kailangan na namin umuwi. Meg, dito tayo nakatira. Ay, oo nga pala. Bye-bye! Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Nagbabalik ang Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Ako si Teacher Jo. At sa pagpapatuloy ng ating aralin, ngayon naman ay ating tatalakayin ang subject na Filipino sa pamamagitan ng pagbibigay ng paksa ng talata at tula. Alam nyo kids, sa araling ito, kayo ay inaasahang magbibigay ng paksa ng talata at tula at matutukoy ninyo ang salita o pangungusap sa isang talata. Ano nga ba ang talata? Ang talata ay binubuo ng isa o lipon ng mga pangungusap na magkakaugnay. Ito ay binubuo rin ng pangunahing paksa at pantulong na detalye. Ang pangunahing paksa ay tumutukoy sa tema ng talata. Ano nga ba yung pangunahing paksa at ano ang ibig sabihin nito? Bibigyan ko kayo ng halimbawa para mas lalo nyo itong maunawaan. Si Dr. Jose Rizal ay ating pambansang bayani. Siya ay ipinanganak noong 19 ng Hunyo 1861 sa Calamba, Laguna. Namatay siya sa Bagong Bayan na ngayon ay Luneta. Namatay siya noong 30 ng Disyembre 1876. Sa talatang aking nabasa, ano kaya ang pangunahing paksa? Sino ba ang tinukoy sa talata na aking binasa?
Tama, si Dr. Jose Rizal. So, ang pangunahing paksa ng talatang aking binasa. Kung ang sagot ninyo ay ang buhay at ang kamatayan ni Dr. Jose Rizal, kayo ay tama. Babasa pa ako ng isa pang talata. Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio ay isa sa ating pambansang bayani. Ipinanganak siyang mahirap. Maaga siyang naulila sa mga magulang kaya hindi siya nakapag-aral. Ngunit sa sariling pagsisikap, natuto siyang bumasa at sumulat. Tinuruan siyang bumasa ng kaniyang ate. Napaunlad niya ang kaalamang ito. Sa ating gawain sa pagkatuto, ibigay nga ang paksa ng talata na iyong binasa. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Patungkol nga ba saan ang paksa ng talata na aking binasa? Ito ay patungkol sa kung ang sagot ninyo ay patungkol ito sa pagsusumikap niyang matutong bumasa at sumulat, kayo ay tama. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 2, narito ang panibagong talata at isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Aklat. Ako ay aklat. Maraming nakasulat. Ako ay pangalagaan, laging pag-ingatan. Sa kinabukasan mo, ako'y maaasahan. Uulitin ko. Ako ay aklat. Maraming nakasulat. Ako ay pangalagaan, laging pag-ingatan. Sa kinabukasan mo, ako'y maaasahan. Ano kaya ang paksang tinutukoy sa talata na patungkol sa aklat? Anong iyong sagot? Kung ang sagot ninyo ay patungkol sa pangangalaga sa aklat, kayo ay tama. Ikatlo, narito ang isa pang talata. Ang aking si Bantay, ang aking alaga. Bantay ang pangalan. Sa araw at gabi, kami inaalagaan. Kapag nakakita ng mga kalaban, ipagtatanggol aming sambahayan. Muli, Bantay ang pangalan. Sa araw at gabi, kami inaalagaan. Kapag nakakita ng mga kalaban, ipagtatanggol aming sambahayan. Sa gawaing pagkatuto bilang 3, ano ang inyong sagot? Patungkol saan ang talatang aking nabasa? Kung ang sagot ninyo ay ang pag-aalaga ng asong si Bantay o ni Bantay, kayo ay tama. Very good.
Ika-4. Ang talatang ito ay may pamagat na Bagyo. Isinulat ni Lorraine T. Rivera. Ang dulot may takot, sa bawat pag-ikot, malakas mong hangin, saan ka dadalhin? Para sa gawaing pagkatuto bilang 4, patungkol kaya saan ang talatang aking nabasa? Kung ang sagot mo ay ang kilos ng bagyo, ikaw ay tama. Para sa gawaing pagkatuto bilang 5, narito naman ang talata. Ang talatang ito ay pinamagatang watawat. Ang ating bandila ay may 3 kulay. Pula ang sagisag ng katapangan. Puti naman ay kalinisan at bughaw ay kagitingan. Tungkol kaya saan ang paksa ng talata tungkol sa watawat na aking nabasa? Isulat ang inyong sagot sa inyong kwaderno. Kung ang sagot mo ay ang kahulugan ng iba't ibang kulay ng watawat, ikaw ay tama. Sa pagkakataong ito, tayo naman ay mag-aaral tungkol sa pag-uugnay ng sariling karanasan sa napakinggan o nabasang kwento. Sa araling ito, kids, kayo ay inaasahan na maipapahayag ang sarili ninyong idea tungkol sa tekstong napakinggan o nabasa at maiuugnay ang inyong sariling karanasan mula sa napakinggan o nabasang kwento. Diba araw-araw nanonood kayo ng telebisyon o kaya nakikinig sa radyo ang inyong mga kasama sa bahay o di kaya ay nagbabasa ng online news o kaya ng dyaryo kung meron man. Marahil ay maiuugnay natin ang mga pangyayari na ito sa ating mga buhay. Ang karanasan ay pangyayari sa ating buhay na nagdudulot ng kasiyahan, kalungkutan at kagalakan. Nagiging matatag nating nahaharap ang mga pagsubok sa buhay sa tulong ng karanasan. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang 1, narito ang iyong gagawin. Para sa ating gawain sa pagkatuto, babasahin ko at uunawain ninyo ang kwento. Ang kaarawan ni Lucy. Maagang gumising si Lucy. Kaarawan niya ngayon. Masayang-masaya siya. Dumating ang mga kamag-aaral. May mga dala silang regalo. Dumating din ang kaniyang lolo at lola. Abalang-abala ang nanay niya sa paghahanda ng pagkain. Nagsimula ng umawit ng happy birthday song ang kaniyang mga kaibigan. Pagkatapos nito ay hinipan na ni Lucy ang kandila ng cake na binili ng kaniyang ama. Nagpasalamat si Lucy sa lahat ng dumalo sa kaniyang kaarawan. Para sa ating gawain sa pagkatuto, sagutin ang mga tanong. Okay. Pag-isipan ninyong maigi
base sa inyong pangunawa at pagkakaintindi sa kwentong nabasa. Sagutin ang mga tanong at syempre isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Una, sino ang nagdiriwang ng kaarawan? Sino ang nagdiriwang ng kaarawan? Anong pangalan ng bata na nagdiriwang ng kaniyang kaarawan? Kung ang sagot ninyo ay Lucy, kayo ay tama. Ikalawa, sino-sino ang mga bisita ni Lucy? Sino-sino ang mga bisita ni Lucy? Sino-sino nga kaya? Kung ang sagot ninyo ay ang kaniyang mga lolo at lola at ang mga kaibigan, kayo ay tama. Ikatlo, ano ang dala ng kaniyang mga kamag-aaral? Ano ang dala ng kaniyang mga kamag-aaral? Kung ang sagot ninyo ay regalo, kayo ay tama. Naranasan mo na ba na magdaos ng kaarawan? Naranasan nyo na ba na magdaos ng kaarawan? Taas nga ang kamay ng lahat ng mga nakaranas na magdaos ng kaarawan. Ano ang inyong naramdaman nang sumapit ang kaarawan? Ano ang inyong naramdaman? Kayo ba ay natuwa kagaya ni Lucy dahil marami kayong mga kaibigan nagsipuntahan? O kaya umattend sa Zoom party? O kaya naman ay dumalaw sa inyong bahay? Kung ang sagot ninyo ay masaya, ako rin ay masaya at nakikigalak ako sa inyo. By the way, happy birthday kung ikaw ay may birthday ngayong araw na ito. Para sa ating susunod na kwento, babasahin ko ito at kayo ang siyang uunawa. Ang pamagat ay Nang Hinayang si Nanette. Isinulat ni Lorraine T. Rivera. Bata pa si Nanette ay gustong-gusto na niyang pumasok sa paaralan. Gusto niyang magkaroon ng maraming kaibigan. Gusto rin niyang maranasan ang magsuot ng uniforme at magdala ng bag. Ngayong sumapit na ang kaniyang 5 taong kaarawan ay tuwang-tuwa siya dahil papasok na siya sa kindergarten. Kaya lang, hindi natuloy ang kagustuhan ni Nanette. Dahil nitong Marso 2020 ay nagkaroon ng lumalaganap na sakit na COVID-19. Sobrang panghihinayang ni Nanette dahil sa utos ng pamahalaan na hindi palabasin ang mga bata at wala munang papasok sa paaralan hanggat walang bakuna. Para sa ating gawain sa pagkatuto, sagutin ang mga tanong at isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Una, ano ang kahilingan ni Nanette? Ano ang kahilingan ni Nanette? Kung ang inyong sagot ay ang pumasok sa paaralan,
kayo ay tama. Ganyan din ba ang kahilingan ninyo? Naku, maraming mga bata ang parehas ng nararamdaman kagaya nyo. Pangalawa, bakit gustong-gusto niyang makapasok sa paaralan? Bakit gustong-gusto niyang makapasok sa paaralan? Kung ang sagot nyo ay dahil gusto niyang magkaroon ng maraming kaibigan at makapagsuot ng uniforme, kayo ay tama. Ikatlo. Ikatlo ha. Check ko nga kung alam nyo itong sagot. Ano ang COVID-19? Ano ang COVID-19? Kung naipapaliwanag ninyo ito, ang COVID-19 ay isang virus, karamdamang nakahahawa, na sanhi ng virus na tinawag na coronavirus. O ito ay tinawag na coronavirus disease. Nasagot ninyo ng tama yan, kayo ay very good. Ika-4. Anong karanasan ni Nanette ang maiuugnay o maihahalin tulad mo sa iyong sarili? Anong karanasan ni Nanette yung parang parehas kayo at naiuugnay mo ito sa iyong sariling karanasan? Kung ang sagot mo ay ang pananatili sa bahay kasi hindi pwedeng lumabas, tama ang sagot ninyo. Ika-5. Itatanong ko na lang ito sa inyo ha, huwag nyo nang isusulat. Nalulungkot rin ba kayo katulad ni Nanette na hindi kayo nakakapasok sa inyong paaralan? Bakit? Kids, alam naming miss na miss nyo nang pumasok sa school, makita ang inyong mga teacher at mga kaklase at mga kaibigan, makapagsuot ng bagong uniform, magkaroon ng bagong bag at mga gamit. Kaya lang sa kasalukuyan, dahil sa lumalaganap na sakit na COVID-19, hindi pa kayo pwedeng lumabas ng bahay at pumasok sa loob ng paaralan. Ito ay para mapangalagaan ang inyong mga kalusugan. Siyempre, wala namang mga magulang na ang nais nila ay magkasakit ang mga anak, di ba? Kaya't habang nasa loob kayo ng bahay at nakalalabas sa limited area, ay maging mapagpasalamat at gumawa ng paraan upang ikaw ay malibang, mag-aral, makipaglaro sa kapamilya at mga kapatid at syempre, manood at makinig ng Eskwela Online Paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Ang bilis talagang matapos ng oras dito sa Eskwela Online Paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Na-enjoy nyo ba ang ating lesson? Nalibang ba kayo? Di nyo napansin? Naku, malapit na palang matapos at ito na nga. Tapos na ang ating session. At I am hoping na na-enjoy ninyo ang lesson natin ngayon. Kung na-enjoy nyo nga, sige nga, talon nga kayo ng 3 ulit. Titingnan ko yung mga batang nakapag-enjoy ng lesson ngayon. Talon nga ng 3 ulit.
Abahan, daming ulit pa na tinalo ng iba. Thank you sa inyo at na-enjoy ninyo yung lesson natin. At the same time, meron kayong natutunan. Alam niyo ba na happy kami lagi dito sa Eskwela Online Paaralan para sa mga bulilit ng tahanan kapag nakikita namin kayo na very productive, happy, and healthy sa inyong mga bahay. At yan din yung lagi naming prayers. Kaya, mga bata, challenge namin sa inyo ha, huwag niyong kalilimutan yung game natin. Aabangan namin yung inyong mga picture or video na isasend sa amin dito sa Exemplars Academy. Sa Facebook page ng Exemplars Academy. Sabihin niyo sa amin kung ano ang inyong mga natutunan dito sa programang Eskwela, Online Paaralan para sa mga bulilit ng tahanan at bakit kayo nakikinig. Magpatulong kayo ha sa inyong mga magulang at mga nakatatanda sa bahay ninyo para ma-send sa Facebook page o sa messenger ng Facebook page ng Exemplars Academy. Tapos, pag nakita namin yun, syempre ipapakita rin natin yan dito sa ating programa. At ang mapipiling mga bata ay mabibigyan ng t-shirt. Special na t-shirt. Kaya magpadala na kayo, kids. Hihintayin namin ang inyong pictures o ang inyong video. At sa ating pagtatapos, ito naman ang paalaala sa atin ng Biblia. Sa 2 Timoteo 1:7. 2 Timoteo 1:7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapahingahan, pag-ibig at disiplina sa sarili. Huwag na kayong matakot. Labanan niyo ang takot kasi meron tayong mabuting Diyos at malakas at makapangyarihang Diyos. Kayang-kaya niya tayong itawid mula sa mahirap na sitwasyon. Ito nga di ba? Itong situation natin, ang crisis, ang pandemyang ito, the Lord has been our strength. At habang nasa pagsubok ang mga nakararaming mga family, kung nasa pagsubok ang family niyo, kids, manatiling manalangin, umaasa, ngumingiti at merong faith kay Christ Jesus dahil siya ay lagi nating kasama. Okay? Sana ay marami kayong natutunan mula sa ating paaralan dito sa Eskwela, Online Paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Ako si Teacher Jo Cabrera Alabastro, nagsasabing stay safe and God bless. Eskwela, Online Paaralan para sa mga bulilit.